Hello guys, good day, welcome back. Meron ako i-share sa inyo guys. Ito isang gamit sa bahay, tawag dito emergency light. Ngayon guys, dinala sa akin kasi patitignan daw kung anong sira. Actually, matagal na daw po ito sa kanila. Ang problema, nung nag-brown out kagabi, hindi nag-automatic on itong emergency light nila. Ngayon i-check natin guys kung anong problema. So, ipa-plug ko muna guys, no? So, yan. Naka-power on naman. So, ibig sabihin, good naman po yung supply ng kuryente. Buo din sigurado ang fuse dito. Ito po yung fuse sa baba. Ayan po yung fuse. So, fuse. Dahil umilaw naman po, ibig sabihin po, good yung fuse. Kung ang emergency light po ninyo, sa pagsaksak nyo pa lang, wala na po makikitang power indicator po dito, yung green light o either yung red light, green or red. Ibig sabihin may problema po itong fuse na to. So ito po yung tatanggalin ninyo para i-check kung buo pa yung fuse. Kung buo po yung fuse at napansin ninyo na wala pa rin pong green or red light, i-check nyo naman po itong power cable ninyo, yung kable na to. Check nyo baka nginat-ngat ng daga o baka may putol. Pangatlo po, kung sakali naman po na nag-charge naman pero pagdating ng brownout hindi pa rin umilaw, posible po na board ang may tama o posible din na baka yung battery ang sira. So malalaman po natin yan guys kung bubuksan po natin mismo tong unit. So sa pagkakataon pong to, ang sira po nito ay hindi pa natin alam kasi hindi pa po natin nabubuksan. Pero kagaya po nito dahil may power naman po, naka green light naman, yan po yung power, try naman natin pailawin. Meron naman pong switch to dito, nakalagay dito right, ito naman yung left, nakalagay on, ito yung off. So try po natin i-on. So hindi umilaw guys, no? Try natin itong kabila. So wala ring ilaw guys. So may posibilidad guys na nandito lang po sa loob yung problema. So ang gawin po natin, buksan natin ito. So bago buksan, unplug nyo po muna para iwas kuryente. Yan guys, nabunot na. Wala na pong ilaw dito sa indicator. Ngayon, sa paggagawa nito guys, napaka-importante po para sa ating mga kalalakihan na meron po tayong sariling gamit gaya po ng tester. Ito po, tester. Kung wala pa po kayong tester sa bahay, siguro mas maganda mag-invest na rin po kayo. Kasi sa atin, gaya natin sa bahay, ini-encourage ko po kayo na magkaroon man lang po ng kahit anong klaseng tester. Pero mas maganda, sa mga baguhan, gumamit na rin po kayo ng digital. Dahil lang po sa digital, dahil madali pong gamitin. Kasi makikita nyo na po kagad yung display. Kung yung itetest po ninyong output na DC ay 1 volt pataas, at least dito po makikita nyo na kung ilang voltahe. Hindi ko naman po dinidegrade ang tester na analog. Kagaya po nito. Ito po yung analog. Ito po yung digital. Sa analog po, maganda rin pong gamitin ng analog. Kung meron na po kayong basic knowledge sa electronics, maganda rin po ito. Lalo na pag naghahanap po ng mga sirang piyesa sa mga motherboard. Pero, para po sa akin, kagaya ko, nabaguhan lang din, kagaya ninyo, nag-aaral lang din, mas prefer po ako dito sa digital. Ngayon po, once na nandito na po kung sakali yung item na gusto nyo i-check, nakahanda na rin po yung tester po ninyo, ang gagawin na lang po ay buksan natin tong likod para malaman po natin kung anong sira. Papakita ko na rin po sa inyo kung bakit kailangan po natin ng tester. So buksan na po natin tong likod. Nagkataon lang po na may brand name dito, takpan ko na lang po. So meron lang pong isang screw sa likod. Ito po, nabuksan na yun natin likod. So napakasimple lang po ng laman ito. Ito lang po, ang laki-laki ng box pero napaka-konti ng laman. Ayan po. Ito po yung charging board
Ito po yung pinaka transformer na nagko-convert ng power, at ito rin po yung battery. Ngayon, ang gawin po natin, tanggalin po natin si battery para ma-check po natin kung may lumalabas po ba na voltage output dito sa negative at positive. So, tanggalin po natin. Meron pong bracket, so ibig sabihin meron pong screw sa ilalim. So, tatanggalin po natin yung dalawang screw. Paalala lang po, ito po ay para sa mga kalalakihan, pwede rin po sa kababaihan na above 18 years old. Hindi po pwede 18 years old and below. Unless na lang po kung kayo po ay may talagang basic knowledge na po sa electronics para iwas po disgrasya. So, tatanggalin na po natin. Natanggal ko na po yung screw. Punutin po natin itong bracket. Tapos, tanggalin po natin itong battery. Ayan. So, dahil natanggal na natin yung battery, ang susunod po natin gagawin ay lagyan ko po ng ilaw. Tanggalin po natin itong mga connector. Ayan po. Ang tawag po dito ay female socket. Ayan. May tinutusok lang po ito dito banda para madaling bunutin. Ayan po. So, ito na po yung battery. So, dahil natanggal na po ng battery, unang-una po natin gagawin, ililigoy-ligoy ko lang po ng konti para malaman po ninyo. May turo ko na rin po sa inyo lahat kung ano naging problema. Pwede nyo daanin sa physical check muna. Yung kadalasan po kasi yung ginagawa po namin as technician, physical check. Ngayon, unahin ko po muna ito. I-check po muna natin itong supply. Ano po? Kasi para hindi po tayo mag-shortcut. Kasi kung pinapapakita ko sa inyo po kaagad kung anong problema, hindi na po tayo dadaan dito. Mababypass na po natin dito. At hindi ko na rin po may tuturo sa inyo kung ano ang dahilan. Ano po? So, ang gawin natin, dito po muna tayo sa board. Tapos, kunin po natin itong dalawang output terminal. Ito po yun. Merong black color na output terminal para sa negative, at ito naman po yung para sa positive output. Ngayon, gagamit po tayo ng tester. So, ito po yung tester. Ngayon guys, dahil pag bumili po kayo ng tester, meron lang po itong dalawang wire para sa prod. Ito po yung prod, yung red at saka black. Yung red para sa positive, yung black para sa negative. Ngayon po, kung sakali po na magkakaroon kayo nitong tester, kagaya nito, bumili na rin po kayo ng iba pa pong cord o prod na may crocodile clip sa dulo. Tandaan nyo po ha, kung meron po kayong ganito, so bumili na rin po kayo ng cord na may crocodile clip sa dulo. Papakita ko po sa inyo kung ano po yung ibig ko sabihin. Para lang po ito sa mga baguhan po, no, sa mga gustong matuto ng electronics. Ito po yung cord na may crocodile clip sa dulo. Ayan po. Ayan po. So ito yung crocodile clip o alligator clip. Alin mo po dun sa dalawa. Para makikita nyo po kung paano gagamitin. So, palitan po natin itong original na cord nito. Palitan natin itong merong crocodile clip. Ito po. So, isasaksukan po ha. Yung black sa com. Tapos yung red dito po sa kabila. So, naka-crocodile clip na po yan. Ngayon, kaya po crocodile clip kasi ganito po yun. Kasi gaya po ng sabi ko, gaya po ng senaryo na nangyayari, madalas po ay tinutusok lang po natin to. Ito pong dulo nito, itutusok po dito. Minsan, pag tinusok po natin, kumakalas kusa. So, ang gawin po natin, ito pong crocodile clip ang gagamitin natin para i-clip lang po ninyong ganon. Ganyan. Para
wala na pong chance para kumalas. So yung kabila naman po, dito po tayo lalagay sa kulay pula, sa positive. Ayan po. So dahil nakakabit na po, itetest po natin ngayon yung output ng board. Kung meron pong lumalabas na kuryente dito sa board, bakit kaya hindi nagcha-charge yung emergency light? So ang gagawin natin, dahil nakakabit na po itong dalawa, ingatan lang yun po na hindi magkadikit ito. Pangalawa, hindi rin po didikit dito. Iyon lang po ang pag-iingat na gagawin natin. Dahil paglalayo po natin yung dalawa. So ngayon, i-on po natin itong tester. Ilagay po natin sa DC. Ito po yung sign ng DC. Ayan, yan po yung sign ng DC. Ito po yung sign ng AC. AC po, yun ang gagaling mismo sa outlet ng bahay. Ito naman pong DC, ito po yung para sa mga battery na below 1 volt up to 24 volts ang kaya. Hindi ko pa po ito nasusubukan, more than 32 volts. Hindi ko pa po nasusubukan. So dahil ito po ay minimal na appliances, so maliit na appliances lang, ang susukatin lang po natin kung ilang voltahe po talaga ang dapat na lumalabas dito sa dalawang terminal na to. Dito po nakasulat yan sa battery. Ayan po, nakalagay dito ay hindi po mabasa, ano. Dito po kasi nakikita ko po ay 6 volts. Mas maganda sana kung makikita nyo rin. Ayan po, 6 volts. Yan po yung importante. Dapat po may papasok pong 6 volts papunta dito sa battery. So, ang gagawin po natin, isaksak po natin uli ito. I-plug po natin uli ito sa outlet. Ito pong outlet. Plug po natin ito. Pagkatapos, i-check nyo po, hawakan nyo na po itong tester dahil nakaklip naman po ito. At least makakapagtrabaho po kayo na isang kamay lang ang gumagana. Kasi kung hindi po yung nakaklip, mahihirapan po talaga tayo kasi baka bumitaw po yung tinusok. So, advice ko na lang po na gumamit po kayo ng alligator clip. So, isaksak ko na po. Pansinin nyo po yung tester, ano po. So, yun guys. 6 volts ang battery. Ang lumalabas po na supply ay 7 volts. So, ibig sabihin, 1 volt lang ang diferensya nila. So, okay lang po yun. Wala pong problema doon. At least, hindi po umabot ng 9 volts kasi masyado na po mataas yun. So, good po yung board natin. Good din po yung supply na inilalabas. So, ibig sabihin, wag na po tayong mag-concentrate dito sa board dahil may supply naman po. So, ang gagawin natin, i-unplug po natin ulit yung emergency light. Unplug natin. Yan, naka-unplug na. So, pa-drop na po yung kuryente kasi wala na po. Ang inuubos na po niyang kuryente, yun nandito po sa transformer na naka-store. So, tanggalin na po natin to. Pwede na pong bitawan. Ayan po. Ayan. So, ibig sabihin po, wala po dito mismo sa motherboard ang sira. So, saan ba talaga ang sira? Ito po ay, ulitin ko po, ito po ay para sa mga baguhan po, sa mga master na po natin dyan. Skip nyo na lang po, master. Pasensya na po. Tuturo lang po para sa mga new generation po natin. Pasensya na po. Ngayon, dahil nakita naman po natin na okay naman po yung supply na nanggagaling po dito sa board, dito na po tayo dediretso sa battery. Ito po. So, gagawin po natin, unang gagawin ay physical check. Tingnan po natin muna dito gaya nito. Sa ibabaw, may langis na pong lumalabas. Ayan po, meron ng konting langis. Ayan po. Ito po nag-i-indicate na rin po ito na may problema ang battery. Hanap pa po tayo ng iba. Gaya nito, may liquid na po na lumalabas. Ikutin po natin to. Dito po, physical check. Tapos dyan sa likod. Ayan. So, ngayon po, makikita po natin kung ano ang problema ng emergency light.
Ayan. So, ibig sabihin po, sira na po yung battery. Ngayon guys, kung kayo po ang may-ari nitong gamit na to, madalas po, ang ginagawa po natin tinatapon. Tama po, di ba? Marami pong ganun sa atin ngayon. Hindi na po nagkukumpuni ng gamit. Na samantalang po, pwede pa po natin itong pakinabangan. Paano? Palitan nyo po ng battery. Kasi guys, number 1 po guys, itong emergency light na to, nagkakahalaga po to ng 1,000. Pagkakatanda ko po at pagkakaalam ko, nasa 1,000 plus po ito. Kung bibili po kayo nito, siguro mas maganda kung bumili na lang po muna kayo ng battery na may mabibili naman po sa mga online. Ang tandaan nyo lang po, pag bibili kayo ng battery, yung voltahe importante. 6 volts. Kung may makikita kayong 6.5, okay lang din po yun. Kung may makikita po kayong 7 volts, okay pa rin po yun. Huwag lang po sa lalampas ng 8 volts. Tandaan nyo po lagi, huwag po kayong gagamit ng battery na 7 volts pataas. Kasi po, pupwersahin po ng motherboard na punuin tong battery na samantalang 8 volts po ang capacity. So, hindi na po magmamatch. So, yung mga ganitong battery guys, ang pagkakaalam ko na sa mga 500 pataas, sa mga online shop, kumuha na rin po kayo ng good brand. Tanggalin ko po ito na hindi po ako nagpa-plug ng any product. Ang gusto ko lang po makita ninyo kung ano po yung physical na laman po ng emergency light. Kasi kadalasan nga po na nakikita ko, madalas nakikita ko sa mga junk shop, emergency light tinapon. Nakakapanghinayang po kasi nag-invest po tayo dyan. Huwag na po natin sanang kasanayan na hindi magkumpuni ng gamit kasi nakakapanghinayang po. Kagaya nito, kung hindi po inilapit sa akin to, itatapon na to. Magkano lang naman po itong battery. Kung may makikita po kayong ibang brand na mas kilalang battery, mas maganda, mas mainam. Kung basta't hanggang kasya po dito sa loob nitong casing, okay lang na malaki. Mas malaki, mas maganda kasi mas malaki po ang kargang kuryente nun, mas tatagal compare dito sa maliit. Pero kung bibili kayo ng 6 volts pagkatapos mas maliit pa dito, wag na po sana. Kasi manghihinayang lang po kayo, baka hindi po tumagal ng 4 hours yun. Kasi nakalagay po dito sa level po niya, nakalagay po ay 24 hours ang charging time, tapos battery life up to 36 hours. Sabi, yan po, 36 hours sa isang ilaw. Kung dalawang ilaw naman, 17 hours ang kaya. 32 hours at saka 17 hours pag dalawang ilaw. So, yun lang po guys. Sana po nakatulong po sa inyo itong maiksi kong video para po sa may mga rechargeable na emergency light na may mga problema at gustong makatipid. Number 1 po, tayo po lahat ang mas priority po natin makatipid. Dahil nag-invest na po kayo nito, tapos nakita nyo po na ayaw ng hindi na magamit, pag-aralan nyo pong gawin. Sa video na po ito, makakatulong po sa inyo sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kagaya po nito. Kung hindi po inilapit sa akin to, tapon to sigurado. Mahilig po tayo sa tapon. Madalas marami mahilig sa tapon. So yun guys, ulitin ko, recap tayo guys ha. Pag sinaksak nyo po itong rechargeable light, kung sinaksak nyo po itong rechargeable light na ito, ang gawin nyo po muna, pag walang ilaw, nakasaksak po walang ilaw, ibig sabihin po, ito po yung fuse ang may problema. Tatanggalin lang nyo po yan. Susungkitin nyo lang po ito sa ibabaw, susungkitin nyo dito, lalabas na po ito, itong fuse dito. Tapos i-check nyo po kung may putol. Ano po? Kung may putol, pero panigurado po yan, pag hindi po yung tumilaw, either fuse lang po ang sira o itong cord, baka may punit. Kaya kailangan po natin ng tester. Ito po, kailangan natin ng tester para malaman natin, may check natin kung yung fuse ay busted.
at may check na rin po natin tong cord baka may putol. So yun lang guys, kung sakali naman po buo po yung fuse, naman po tandaan nyo po, pag buo po yung fuse, buo po yung cord, i-check nyo naman po itong motherboard. Physical check lang din po, tanggalin nyo po itong mga tornilyo, tapos check nyo, baliktarin ninyo, tignan nyo kung merong mga nasira na parts. Hayaan nyo guys, kung sakali may dumating pong panibagong emergency light sa akin at ang problema ay buo yung cord, buo yung fuse, good yung battery, ang may problema ay board, gagawin ko rin po ng video para may turo ko po sa inyo kung paano ko po gagawin. So sa ngayon, dahil nakita naman po natin ang problema nitong emergency light, so dito ko na po puputulin itong video ko. Sana po'y makatulong. Huwag niyo pong kalimutan i-follow po yung Facebook account ko. At meron din po akong YouTube account. Ito po yung Bat1 TV. Ulitin ko po, Bat1 space TV. It's BATJUAN space TV. Makikita nyo naman po dun ay tungkol sa cellphone, sa pagre-repair ng gaya ng electric fan, sa pag-repair ng kotse meron din po. So halo-halo po yung ginagawa kong mga vlog. So sana po suportahan po ninyo. Kung nagustuhan nyo naman po yung mga videos, huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe. So yan po, maraming salamat po and magandang araw sa inyong lahat. Thank you po.